Forthwith, sige na, nandun na tayo. Ang problema mo, wala ng sesyon eh. Hindi po kami pwede mag-convene ng walang sesyon. Normal na recess ito, may eleksyon. At ang sabi sa Constitution, shall forthwith convene, which means right away, kailangang mag-convene, no? Sa aming pananaw, Ma'am Ami, even without the special session, they can convene anytime as an impeachment court, even during recess, because that is the meaning of forthwith in the wording of the Constitution. Nevertheless, Ma'am Ami, uulitin ko ha, we respectfully submit to the wisdom and the discretion and the authority of our impeachment court. And of course, that is the 23 Philippine senators. Gusto nilang mag-forthwith kami, di gagawin namin. Hello po mga ka-viral, welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court naglabas na ng desisyon hinggil sa impeachment complaint ng Kamara laban kay VP Sara Duterte. Hiling ngayon ng Kamara na madaliin na ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at huwag na antayin sa darating na Hunyo o Hulyo bago simulan ayon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero. Nanawagan ng Kamara kay PBBM na magpatawag ng special session kasama ang Senado upang masimulan na ang impeachment trial ng Vice Presidente. Handa ni di umano ang taga-Kamara na bumubuo sa prosecution panel para sa impeachment, subalit tila walang aksyon dito ang Senado. Ayon kay Senate President Chis Escudero ay ang Senado ang may tanging kapangyarihan para magdesisyon kung kailan at kung matutuloy ang impeachment dahil sinusunod lamang nila ang rules ng Senado at ng Constitution na ikinadidismaya ngayon ng taga-Kamara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ay walang basihan si Escudero para huwag simulan ang impeachment trial. Kinwestiyon din niya ang desisyon ni Escudero. Subalit, ang kampo naman ng Vice Presidente ay naghain din ng petisyon sa Supreme Court hinggil sa di umano questionable na fourth impeachment complaint laban sa kanya. Kinwestiyon din nila kung bakit hindi kaagad ipinasa ang first to third impeachment complaint sa House Speaker para maipas na rin sa Senado. Ayon sa mga abogado na naghain ng petisyon ay defective di umano ang ipinasa na fourth impeachment complaint. Kaya hiling nila sa Korte Suprema na ibasura ang impeachment para sa Vice Presidente. Bagay na sinagot naman ng taga-Kamara na haka-haka at fake news ang inireklamo nila sa Korte Suprema. Sa ngayon ay nabigay ng 10 days para sa Senado at Kamara ang Korte Suprema upang magkomento at magpaliwanag hinggil sa authenticity ng fourth impeachment complaint na kanilang natanggap. Kung palagpas sa ano? So, bad president kung palagpasin namin ng Senado, ang hindi lang chance, pero yung responsibilidad, dinigin ng isang impeachment complaint na may kinalaman sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng mamamayan. Sabi po ni SP, inaaral niya na yung, you're doing the same, no? Nga po. Which of the articles of impeachment, ma'am, do you think ang mas malakas at mas madaming ebidensya laban kay BP? Thank you po. Well, there are a lot of articles or grounds, there's a lot of evidence, pero iintayin ko kapag umabot na tayo sa puntong yon at senators, judges na kami, iintayin ko yung punto na ipipresenta yon ng mga prosecutors kasi yun yung kailangan muna naming dinigin bago kami magbuo ng aming opinion within the impeachment trial o makapagsalita tungkol doon. Ako, wala ang attorney dito. Sige, I'll get back to you on that kung ilan. Pero marami-rami. Before Marlon, so ma'am, kung hindi pa action ang Senate hanggang, sabi nga ni SP, pag nag-resume yung session sa June at yung proper trial, baka July na, pwedeng may madagdagan pa yung mga petition sa Supreme Court. And at the same time, may mga grupo na yata na gustong mag-rally para lang i-pressure yung Senate to immediately act on the impeachment case against BP Sara. Ang rally, laging karapatan niya ng mamamayan. Sana hindi kailanganin pang madagdagan ng kaso para gawin namin ang aming responsibilidad in a more timely fashion. May 4 na buwan pa naman mula ngayon hanggang Hunyo. There's no reason we should wait 4 months or even 1 more month. Pwede na po naming simulang gawin ang aming responsibilidad ngayon. Okay, Marlon. Ma'am, since you already mentioned that impeachment is a political process, does the Senate need the Supreme Court to interpret what is your constitutional duty
according to Article 11 of the Charter? In principle, bilang non-lawyer, akala ko hindi na kailangan. Kaya nga, ang plain understanding ko rin, nung na-transmit ng House yung articles of impeachment sa amin, ay susunod na, forthwith, agad, yung susunod na hakbang. Ngayon, lumalabas na may mga legal luminaries na magkakaibang mga opinyon na pinahahayag at yun na nga, may naghain na ng kaso ng Korte Suprema. So, in terms of that process, syempre, in principle, again, kailangang marinig natin yung desisyon ng Korte Suprema. I'm hoping na yung magiging ruling nila, silang pinakamatataas na abogado sa ating bansa, ay would also be just a plain reading. Pero tingnan po natin. And in the meantime, kahit iniintay pa natin ang mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong iyon, walang hadlang na ituloy namin, gawin namin sa Senado, dito sa legislature, ang aming responsibilidad. Since there's no existing jurisprudence pa po dun sa issue na yan, don't you think the Senate on its own should make its own interpretation by exactly yung sinasabi ni Sen Coco, by calling an all members caucus, na kayo na mismo yung mag-interpret? Ano ba yung trabaho ninyo instead of waiting for another branch? Kaya ako nga, sinusuportahan ng buong-buo magkaroon ng All Senators Caucus na sinabi ni SP at handang magpresenta ng argumento si Senator Coco para kung kailangan pang buuin ang aming desisyon dyan, gawin po namin. Para hindi na sana kinailangan na i-interpret pa sa ating lahat at sa amin ng Korte Suprema ang konstitusyon. Senator Judge, will you require the Vice President to be present during her trial? Siguro pag-uusapan pa namin iyon at lalabas sa rules dahil apparently ang rules sa bawat impeachment trial ay naiiba sa isa't isa. So probably pag-uusapan po namin yon. Though I don't think I've ever seen a trial. Inaalala ko yung mga napanood ko bilang mamamayan noon na mga impeachment trials. I'm not sure I've seen an impeachment trial or any ordinary trial for that matter na wala doon yung defendant sa ordinary trial or yung subject ng impeachment. Pero malamang pag-uusapan pa po namin yon sa pagbuo ng rules. That's because nakita naman natin in previous events sa House na si BP kahit iniimbitahan siya, hindi siya nagpupunta. And do you think this should be a different kasi these are trial, hindi nakatulad ng proceedings na nangyari sa House? Well, kung magiging sa rules namin na dapat present yung subject ng impeachment, then she should show up. Before RG, ma'am, may mga hinar na kayong legal consultant para sa impeachment? Pinag-aaralan muna ng mga abogado sa staff ko. So, we're in the very early stages. So, wala pa pong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng mga legal consultants. Pero of course, if and when the trial gets underway, yun ang magiging pinaka-interesante sa siguro lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. And I'm sure there will be those willing and able to help the Senate na gawin yung aming trabaho. May mga kinoconsider na kayo, ma'am, na i-hire na legal consultant? Wala pa kasi kailangan pa naming magkumbinsihan sa hanay naming mga senador na tara, gawin na natin yung ating trabaho. Huli na tayo ng ilang linggo. RG and then Mav. I have two more questions, ma'am. Kasi sabi po ninyo, impeachment is political. Also, There is, in the past, there was a past survey saying that almost half of the respondents are in favor of the impeachment. But there's a new survey coming from WR Numero, who is a partner of EBS-CBN, saying almost half, 47%, disagree with the impeachment of the Vice President. So how do you think, question number one, how do you think are these surveys going to weigh in sa desisyon ng mga senador? Considering it's a political process, it has become an election issue, rightly or wrongly, and hindi lang for this election, but also for 2028. May mga nagsasabi, this is the first real chance of her opponents to take her out with the perpetual disqualification from public office. I think surveys are taken into consideration ng kahit sinong
mamamayan na nasa responsableng posisyon. And of course, including us here in the Senate. Isang paraan yung kasi na kunin yung pulso ng mamamayan. And at the same time, bagamat nga, gaya ng sinasabi ng mga kababayan natin, impeachments are also political. Pero impeachment trial, siguro yung mga judge o justices sa mga trials, no, distinct from an impeachment trial, ay talagang sinusubukan nilang magsuot ng garb of impartiality. So again, that will be one of the requirements to us. I guess I can't say it plainer than that. Parehong magwiway sa minds namin at sa mga puso namin. 115 complainants, members of this House, said that the VP deserves a day in court. And yung mga kaso naman po niya, it's not really connected with her partisanship or which party she belong to. These are brought about by the allegations and violations and of the joint circular when it comes to the utilization of the confidential funds. One of the articles of impeachment is brought about by the threats that she made publicly against the president, against the first lady, and the speaker of the house, threatening their lives. So we should not divert from those the real issues at hand. No, yun po yung focus ng impeachment na ito. Politika, darating naman yan sa mga eleksyon. There are ways para resolbahin ang politika, but this is already something beyond politics. This is about holding public official accountable to their actions. Thank you, Kongs. Follow-up lang po. Nasabi nyo nga po kanina na parang tuwing rally na lang may focus na sinisira na lang ulit yung mga ilang politiko. Umabot na po ba sa punto na parang concerning o nakaka-alarma na rin? Kasi parang may pattern na next rally po ba, ganito rin ulit yung magiging narrative? Sinong naninira? Yung concerning FERD statement pa rin po. Kasi last week, meron yung na-file nga ni General Torre na sedition kasi yung threat sa senador. Ngayon naman, towards the administration, may nakikita na po ba tayong pattern na tingin nyo po alarming na with their campaign? I'm sure it will intensify sa kampanya kasi nga po, ang contenders lang naman dun sa grupo nila is parang isa, dalawa. Yung iba, yung mga bira ng bira sa presidente, sa House of Representatives, sila yung mga number 50, number 40. Kumbaga sinasakyan nila yung kasikatan ng presidente sa kanang nagagawa niya eh. Parang wala lang, sumasakay sila, naninira sila. Hindi naman sila umaangat sa survey. Feeling ko nga pag tumakbo ko, baka mas mataas pa ako sa kanila eh. Parang feeling ko masikat ako ng konti sa kanila. Kasi lagi na lang nilang ginagamit. Naghahanap sila ng ibabato sa house. Sinasakyan nila yung kasikatan. Kasi sumisikat ka pag gumagawa ka ng magagandang bagay. Hindi yung mga hindi magagandang bagay. Hindi kasi sikat doon. Siyempre, sasakyan nila. Ang daming achievements, ang daming ginagawa, ang daming solusyon na napoprovide. Ito namang mga nasa dulo ng mga tumatakbong senador, kung ano-ano na lang ini-issue para lang, siyempre, mag-grab sila ng media mileage, di ba? Di ba? Sasakyan natin to para, sumikat tayo. Ang problema puro paninira naman. Plataforma kaya ilatag nila. At hindi paninira, tignan natin, baka umangat ng konti sa survey, mas maganda. Kasi ang tao, naghahanap ng resulta yan. Naghahanap ng magandang plataforma yan. Kahit naman sa lugar, sa probinsya, sa school government, kailangan na ilalatag mo plataforma, hindi yung andyan ka na naman tuwing kampanya. Sesementohin mo lahat ng hindi na semento, papasemento mo yung dagat. Ang dami nyo, you will promise the heavens to the people. Nasaan ka ba nung dalawang taon at kalahati? Wala ka naman. Yung mga nandyan nagsisilbi na nakaupo, nandyan sila for how many years? For how many months na nagsisilbi? Tapos pupunta ka dito, sasakyan mo yung issues, yun ang pangkampanya nila. Kaya kung ako sa kanila, plataforma ang ilatag nyo, wag yung paninira. Thank you, Kong. Last from my end na lang po.
After 5 years, na-remove na po yung Philippines sa FATF gray list po. Philippine Anti-Money Laundering Council said it will boost investment dahil mas luluwag at least yung pagbabantay sa bansa when it comes to mga pumapasok na investments nga. Reactions po. Ito, i-connect ko lang sa sinabi ni Kong Ernix kanina that the president is busy defending the nation, protecting and preserving our national territorial sovereignty. No, apart from that, this administration is also busy trying to address yung credit standing ng Philippines, kung ano yung image ng Philippines internationally. That's one of the indication that this administration means business. Because natanggal na tayo sa gray list area. Ano yung gray list, 'di ba? Ng anti-money law. So it only shows na yung trust ng international community ay bumabalik sa seryoso at magandang patakbo ng bureaucracia ng administrasyon na ito. Hindi yan nanggagaling sa sa mga political allies ng administrasyon na to. This news comes from a legitimate international organization saying that the Philippines is does not belong in the gray list of the countries na massive yung money laundering. No, so it's a positive development, and we commend this administration for really addressing that issue and removing us from that list. Ako just to add lang, tingin ko isang reason doon yung total ban ni President sa Pogo. Because the total ban in Pogo, yan naman, alam naman natin yung Pogo, yan yung web of lies and criminality. Isang dyan, yung money laundering. Ang malungkot na fact dito, yung mga involved sa Pogo, yung mga sugarol, yung mga naghahasik na mga bisyo na nakakasira ng buhay ng Pilipino para yumaman lang sila, dahil kinap na ni President Bongbong Marcos, umokay tayo sa money laundering. Ang problema natin naman ngayon na hinaharap natin, same individuals involved in illegal gambling and pogos. They're trying to get in government. If you would see, ang daming tumatakbo. Gusto makapasok sa pamahalaan para proteksyonan na naman yung mga illegal na gawain nila. That's why I really salute and commend President Bongbong Marcos na binan niya yung pogo, binawal niya yung mga gambling na yan, pero we should really help the President na, tayo mga botante maging matalino. Huwag nating hayain mapasok yung pamahalaan ng mga illegalista ng mga taong to. Thank you. Idadagdag ko lang din, no. I think from our end, yung Quadcom, ito po yung nagpapakita na yung talagang direction po ng Quadcom ay nasa tama na direction. Dahil we were able to unearth yung mga cobwebs nung lahat ng mga sophisticated na mga networkings ng mga illegal operators ng Pogo dito. At least nakadagdag yun. Tama po yung sinabi ni hindi lang dun sa immediate na pagban dahil ang presidente, alam talaga niya na kung ano magiging effect nito at paano dapat mag-move forward ang Pilipinas without this kind of illegal industry. Pero the House of Representatives from our end, the Quadcom, was able to at least come up with an institutionalized policy that would really deter the coming in or the resurrection of these illegal activities like Pogo. Thank you, Earl. Let us recognize Bibian Gulia from ABS-CBN2. Follow-up lang po nun sa question ni Earl kasi nabanggit ni Kong Zia kanina, si Presidente ay walang lining, wala kayong nakikitang lining na maging diktador. Sabi ninyo, he's very diplomatic, respects separation of powers. I wonder lang kung meron ba kayong nakikita ng mga leader na may leanings na maging diktador? Nakikita sa ngayon? Kasi ako, hindi ko naman pinofocus yung aking observation talaga on individual leaders sa ngayon. I'm trying to at least believe that our leaders right now are really focused on how we can improve our lot. But there are certain, since nagkakaroon election kasi tapunan ito ng political
propaganda. Oo. It's for me personally, I would say that those people who have been in power and yet use their power to censor perceived political enemies has the tendency of a dictator. Taong bayan po ang magdidesisyon dyan. Sila din po ang magpapaupo kung sino man ang mga susunod na leaders ng ating bansa. At naniniwala ako na ang taong bayan alam nila kung paano mamili ng tamang leader. Okay, move na po ako dun sa updates on impeachment. Kasi parang nung mga nakaraang meeting ng prosecution panel, I saw na may mga sumasama po sa inyo. Updates lang po sa preparations. Yes, yung prosecution panel, actually we're not part of the prosecution panel, but as far as we know, they are doing their best in preparation for the upcoming trial sa Senate. At the end of the day, I'm sure both parties are preparing. So, yung impeachment trial kasi sa Senate, it's a good opportunity na marinig yung dalawang panig eh. So, I think it's the most democratic process we can go for. That's why both parties should really be prepared. And I think they're doing that. Thank you. Hindi ko po alam kung anong mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At mayroong nagsasabi na continuing body yung Senate, mayroong naman nagsasabi lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maumpisahan ang pag-release ng impeachment complaint at matatapos bago mag-fire ang termino ng 19th Congress. So kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, ano sir? Gulo eh. Again, So kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga Senado. Hindi po madadala sa guidelines yan dahil sa yan po ay it's a fact that there will be may mga bagong halal na senador, may mga senador na matatapos ang termino. Kaya kahapon po sa isang forum hindi mo po iba-iba pong opinion kung ano mangyayari pag hindi natapos sa 19th Congress ang pag-release ng impeachment complaint. Wala pong decision ang Korte Suprema dyan. Oo. So kumbaga ang tinutukoy ni Senator Frank Maricel is that to avoid that conundrum ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress tapusin na. Tama po. Yan po ang aking payo. Tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung pag-release ng impeachment articles. Pero sir, kahapon nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order dahil nga daw po parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinailaban sa kanya, nalabag na yung 1-year bar, kumbaga. So pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa atin pong saligang batas nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang dinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang. Hindi po pwede ang Korte Suprema. So, ibig sabihin po, sir, merong choice ang mga senador not to follow kung sakaling maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol dito? Hindi ko po masagot yan. Yan ang magiging problema. Dahil wala pa pong desisyon dito. Pwede kasi
pwede sabihin ng mga senador, by separation of powers tayo at nakalagay sa saligang batas, kami po ang may kapangyarihan to try and decide the impeachment. Kaya magkakaroon po sa akin na hindi ko po masagot kung ano mangyayari at pwede pong i-ignore. Pwede yan. Hindi ko sinasabi ignore nila. Pwede nila sabihin, hiwalay kami, we have separation of powers. Sa aming tingin, kami ang dapat mag-delitis nitong impeachment complaint. Kaya, sorry Mr. Court Suprema, hindi po namin masusunod ang inyong utos. Tinyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-consider po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinyon para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlo. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates nothing less. Next. Good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial.
sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30.